Ate, ang bango mo. Gusto kitang asarin. Ihuay, baliw ka ba? Ate mo ako. Nakalimutan mo na ba, ate? Ampon lang ako ng new family. Wala tayong dugong magkadugo. Gusto mo rin ako, di ba? Tama ba? Kapatid lang ang turing ko sa'yo. Huwad. Kung ayaw mo sakin, bakit ang bait mo sakin? Itinakwil na ako ng new family. Pero hindi mo ako iniwan. Kung alam ko lang ang masamang balak mo, hindi sana kita pinansin. Maging mabait ka, ate. Kung hindi, sasabihin ko sa client mo. Ayaw mo yata. Na malaman niya, di ba? Maligayang pagdating sa engagement party. Nina Gigi Giatsing at BB Yuencia. Kakilabas po ang magkasintahan. Magaling ang Yu family. Nang malapit ng mabangkarote, ipinagbili agad ang anak. Noon pa man, si Yuencia ay laging sumusunod kay Young Master J. Nakasungay na siya ngayon. Kawawa naman si Young Master G. Napilitang pakasalan ang isang hampas lupa. Ano nang mapapala sa pagsasamantala? Si Young Master G, ang magiging tagapagmana ng G Group, ay dapat lang sa tulad ni Linuo. Isang tunay na dalagang mayaman. Maghintay ka. Mapapalayas din siya. Magkaiba ang estado natin. Hindi may iwasan ang sismis. Huwag mo na lang pansinin. Pero, hayaan mo na. Nangangailangan ang U family sa G family. Wala namang masama kung ako ang magtiis. 8. Kung hindi ka niya kayang protektahan, ako na ang bahala. Ate ko, may karapatan ba kayong husgahan? Ihuay, anong ginagawa mo? Mag-sorry kayo. Sorry, wala kaming maling sinabi. Ikaw yung ampon na itinakwil ng Yu family, di ba? Isang asong kalye lang. Nag-angal ka pa dito. Pwe, walang magulang, kaya walang modo. Naawa lang ang G family, kaya pumayag sa engagement. Nananakit ka pa. Walang utang na loob. Gaya-gaya ka sa ate mong puta. Huwag mong insultuhin ang ate ko. Ihuay, tama na. Tigilan mo yan. Nananakit ka pa? Yung Master G, pinapayagan ng fans mo ang kapatid niyang magulo. Dapat may paliwanag ka. Paliwanag. Mali siyang nanakit pero kayo rin. Magsalita ng masama muna at saka. Kapatid ko siya, hindi asong kalye na walang nagmamahal. Sish na, si Atsia, kahit anuman ang mangyari. Mali si Ihuay na siya ang unang nanakit. Walang dahilan, sinira ang kasal natin. Maaming alituntunin ang pamilya G. Sa hinaharap, mas mabuting bantayan mo ang kapatid mo. Ako. Sige, hanggang dito na lang ngayon. Ang bagay na ito, ang pamilya G ang bahala para sa iyo. Sech, uwi na tayo. Eight. Ang kabutihan mo, hindi niya pinapahalagahan. Huwag magmadali. Kukunin kita. Agad. Si Atsia, galit ka ba? Hindi dahil hindi kita tinutulungan ngayon. Pero maaming tao ang kasangkot sa handaan. Malaki at makapangyarihan ang pamilya G, iba sa inyo. Ako. Kuya Jaxing, naiintindihan ko. Pero naiisip ko lang, iba ka na sa dati. Kuya Jiaking, hintayin mo ako. Kuya Jiaking, hindi mo na ba ako gusto? Siya. Okay ka lang ba? Kuya Jiaking, okay lang ako. Mabuti naman. Kasalanan ko kaya ka nahulog. Halika, bigyan kita ng candy. Nagbabago ang tao, pero ang kasunduan nating magpakasal, hindi magbabago. Si Atsia, huwag kang makinig sa sabi-sabi ng iba. Wala akong relasyon kay Linuo. Naniniwala ako sa iyo, Kuya Jaxing. Ang ganda-ganda mo, si Atsia ko. Yuencia, handa ka na ba talaga? Nasimulan ang buhay may asawa? Bubuksan ko ang pinto.
Yihuay, bakit ka nandito? Kuya Jiaxing. Ate. Siya, okay ka lang ba? Bigyan kita ng candy. Kuya Jiaxing, okay lang ako. Ate, bakit hindi mo na lang? Ako ang piliin? Anong ginagawa mo dito? Yihuay, Wala na akong matutuluyan. Nawala ang wallet, susi at cellphone ko. Nawala lahat. Umuulan pa sa labas. Wala na akong pupuntahan. Magpapabook ako ng hotel para sa iyo. Nawala rin ang AC ko, hindi ako makapag-check-in sa hotel, pasensya na. Okay lang ako, hindi ako makapag-check-in sa hotel, sa ilalim ng tulay na lang. Tiisin na lang natin to ng isang gabi. Kuya Jiaxing. May kwarto sa kabila, may kumo sa apaador. Salamat ha. Hoy, yung master, naghahanda na si master ng press conference para ideklara ang pagkatao mo. Kailan ka ba talaga uwi? Para magmana ng e-corporation. Hindi ko pa nakukuha ang premyo, paano ako? Magpapadala at uwi. Si ate, dapat ako lang ang may-ari. Ako lang. Ahway, 8. anong nangyari? Bumagsak ang kisam sa kwarto, tumama sa akin. Ang sakit, ate. Paano nangyari to bago tong bahay? Kuya Jackson, hindi mo man lang tinanong. Kung okay lang ako. Okay lang ako. Pero yung kwartong yon, hindi na pwedeng tirahan. Basta okay ka lang, sapat na yon. Ate, wala na naman akong matutuluyan. Pwede ba akong matulog sa gitna ninyo? Ikaw, Ahway. Tigilan mo yan. 8. Kahit ikaw, ayaw mo na sakin. Tama nga naman. Hindi naman ako tunay mong kapatid, ngayon may fiant ka na. Wala ka ng oras sakin, pasensya na, ate. Nagiging pabigat na si Ahuay, mamaya. Sa ilalim na lang ng tulay matutulog, tiisin ko na lang. Pasensya na, naabala ko kayo. Hoy, sandali. Alisin mo iyang maruming kamay mo. Ganito dapat ako ang katabi ni ate matulog. Ate, sa huli, akin ka pa rin. ang tulog ko. Parang binugbog. Baka si Ahway to. Sa gabal. Kung hindi siya alis, paano kami ni Tsiatsia magpapatuloy? Ate, yung tingin sa akin ni Kuya Jackson. Ang sama. Baka ayaw niya sa akin. Okay lang. Kahit nasaktan ako, pwede pa rin akong magtrabaho. Siyempre naman hindi. Hanggang gumaling ka, dito ka na lang muna tumira. Sumama ka sa akin sa labas. Hi, Ek. Umupo ka.
Ate, anong nangyari? Ano ba talaga ang gusto mo? Pinatuloy na nga kita. At yung sugat sa mukha ni Kuya Jackson kagabi. Ikaw ba yon? 8. Naiinis ka na ba sakin? Paano ako maiinis sa'yo? Iniisip ko lang. Nung bata ka, ayaw mo na kay Kuya Jackson. Bakit ngayon matanda ka na para magkaaway pa rin kayo? Kung kinakalaban mo ko, ano pa ba yon kundi kaaway? Nag-engage na si Kuya Jatsing at Yuencia. Hindi siya karapat-dapat. Impossible. Engage lang yan, hindi kasal. Tignan natin. Kuya Jatsing, malungkot ako. Pwede ba kitang samahan? Doon pa rin sa dati. Kuya Jiatsing. Alam kong pupunta ka para samahan ako, di ba? MSU. Nandito ka rin pala. Ano? Di ba ako pwedeng pumunta? Ara na. Kapag nainom tong gamot, magiging baliw ka. Yuencia, ngayong araw na ito, siguradong, sisiraan ko ang pangalan mo. MSU, unang pagkikita, tagay tayo. Pinainom niya ng malakas na alak ang ate ko. Hindi mo man lang sinubukang pigilan. At ikaw rin. Mahina ang tiyan ng ate ko. Parang gusto mo siyang patayin. Ako. Pasensya na, Tsiatsia, nakalimutan ko. Kung talagang mahalaga, sana ipinagtanggol mo. Huwag kang plastic. Ahway. Tama si Ahuay. Ako na ang inom nitong basong, ito para sa'yo. Kuya Jiatsing. Kuya Jiatsing. Huwag niyo kong pigilan. Maghuhubad ako. Maghuhubad ako. Anong nangyari? Di naman ganyan si Kuya dati kapag umiinom. At ngayon, kunti lang naman nainom niya. Ito, may problema yung alak. Huwag niyo kong pakialaman. Kuya Jackson. Ikaw na naman ba ang may gawa nito? Ate, pinaghihinalaan mo ako. Kung hindi ikaw, sino pa? Sino pa ang may ganitong galit kay Kuya Jackson? Na ganito kalaki. Hindi talaga ako ngayon. Ilang beses na kitang sinabihan na maging mabait. Bakit hindi mo pa rin ako pinakikinggan? Alam mo ba kung sakaling lumaki ang problema, masisira ang kasunduan sa kasal at mawawasak ang pamilya niyo. At saka, hindi pwede. Hindi dapat malaman ni Ahway, may nagbabantay na sa kanya. Kailangan kong makipag-isang dibdib sa pamilya G para maprotektahan ang kanyang kaligtasan. Kung mawala, edi mawala. Ganito ka ba kagusto kay Gigi Axing? Ganito ka ba kagusto sa kanya? Ano ba ang nasa isip mo? Masamang hangarin. Masama talaga ang intensyon ko. Gusto kita. Magkasama tayong lumaki. Hindi ko mas malalim ang pagsasamahan natin kaysa sa'yo at kay Gigi Axing. Nang daan-daang beses. Nababaliw ka na. Hindi ako nababaliw.
Ate, ngayon, hindi kita pakakawalan. Ate, huwag kang magpakatigas. Nasa labas lahat ng tao. Hindi mo siguro gustong malaman nila na tinalikuran mo ang iyong nobyo at humahalik sa iyong kapatid. Ate mo ako. Paano mo magagawa ito sa akin? Bakit hindi? Hindi ko kailanman ninais na maging kapatid mo. 8. Matagal ko nang gustong gawin ito. Mabuti pa ay maging mabait ka. Dahil ayoko ring marinig nila ang iyong boses. Eight. Ang lambot ng kamay mo. Hindi ba gusto mo akong saktan? Halika, dito, ituloy mo. Bakit ka naging ganito? Ate, matagal na kitang gusto. Bakit hindi mo nakikita ang pagmamahal ko? Puno ang isip at puso mo kay Jijiaxing. Hala, tumakas si Kuya G. Hoy, Kuya G, hindi mo pa sinusuot ang pantalon mo. Umalis na silang lahat. Oras na para umuwi ka sa akin, ate. Yuhuay, ibaba mo ako. Ang bango-bango mo, ate. Gusto ko talagang asarin ka. Nababaliw ka ba? Ate mo ako. Nakalimutan mo ba, ate? Wala akong dugong yu. Wala akong dugong yu. 8. Mamaya. Sasayo na ako. Galit ako sa'yo. Hindi kita kailanman patatawarin. 8. Ganun ba talaga kasuklam ang nararamdaman mo sa akin? Hindi ka mahal ni Emerjay. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo sa mundong ito. Mas gugustuhin kung wala kang kapatid. Sa loob ng isang buwan, putulin mo ang lahat ng relasyon mo kay Jijiaxing. Kung hindi, hindi na ako magpapakita ng awa, ate. Eight. Bitawan mo ako. Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko? Ganun ba talaga katigas ang puso mo sa akin, ate? Sa tingin ko, ayaw mong malaman ng pamilya G. Na ganito na ang relasyon natin, di ba? Kung ganun ang kasunduan yung dalawa. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko lang manatili sa tabi mo, ate. Pwede kang manatili, pero kung magkakaisip ka ulit ng masama, hindi na ako magpapakita ng awa. CJ, Ang kapatid na pinagmamalaki kong lumaki. Bakit nagkaganito na? Kailan ba talaga nagsimula ang masasamang ideya niya? Kuya Jiaxing, Kung may daya ka sa bahay, pwede kong palampasin. Pero naglagay ka pa ng gamot sa inumin ko sa labas. Pinahiya mo ako. hindi ako ang gumawa noon. Kuya Jackson, hindi kaya dahil sa akin.
Dahil kinuha ko sa'yo si ate. Kaya mo. Lalaki tayong lahat, huwag kang magpanggap dito. Anuman ang mangyari ngayon, hindi ka natatanggapin ng pamilya G. Kuya Jiaxing, paalisin mo ako. Hindi lang si ate, pati ikaw, paalisin mo rin ako. Si Atsia, paalisin mo siya. Ate, alam mong wala akong matutuluyan. 8. Kung hindi mo ako tatanggapin, sasabihin ko sa nobyo mo kung paano namaga ang labi mo sa paghalik ko. Medyo pasaway lang si Ihuay, pero mabait naman ang puso niya. Hindi ka niya lalason, ikaw. Kung hindi siya, sino pa? Si Atsia. Huwag kang malinlang sa mga paan niya. Kuya Jiaxing, hayaan mo na siyang manatili. Ako na ang bahala sa kanya. Pagod na ako. Uwi na muna ako. Kung may susunod pa, kailangan na niyang umalis. Ate, alam kong hindi mo ako kayang iwan. Nababaliw ka ba? Bitawan mo ako. Huwag kang magmatigas. Tandaan mo ang sinabi ko, 1 buwan lang ang ibibigay ko sa'yo. Ate, sa akin ka rin mapupunta. Yihwei. Ang kapal ng mukha mo, sinisiraan mo ako. Paano mo naiisip na painumin si Kuya Jiaxing sa basong iyon? Hindi. Dapat ako lang ang kay Kuya Jiaxing. Bukas birthday ni Kuya Jiaxing. Tulungan mo akong maghanap ng isang bagay. Kuya Jiaxing, birthday mo ngayon tayo ay. Si Atsia. Sa bahay na lang tayo magdiwang ngayong taon. Si Atsia, ang tagal-tagal ko nang hindi nakakain. Nang keke na ginawa mo. CJ. Pero, tungkol kay Ihuay. Kuya Jiaxing, wag mo na siyang pansinin. Pa kay Chiatsin. Hindi ko na siya papansinin. Matanda na siya, may kilala ka bang? Babae na kaedad niya para ipakilala sa kanya? Babae? Pag-isipan ko muna. Sino ang nag-utos sa'yo na ipakilala ako sa ibang babae? Ano? Nagmamadali ka bang? Ipagkait ako sa iba, ate. Alam mo naman ang nararamdaman ko. Kumalma ka. Ang tamis naman. Sa loob ng mahigit 10 taon nating pagsasama, hindi mo man lang ako pinagkainan ng cake. Birthday ni Kuya Jiaxing ngayon, huwag kang magulo. Lumabas ka na. Eight. Anong babae ang ipapakilala ni Kuya G sa akin? Sa tingin ko, ikaw na lang ang ipakilala mo sa akin, ate. Tigilan mo nga. Para sa ikabubuti mo ito. Ako na ang bahala sa mga bisita, huwag kang lalapit. Ano ba yung jijaxing na yan? Karangyaan bang kainin ang cake na ginawa ng ate ko? Happy birthday, Jiaxing G.
Naghirap ka naman, miss you. Eight. Sa birthday ko rin, gusto kong cake na ikaw mismo ang gumawa. At ikaw mismo ang magpapakain sa akin. Ako kayo muna kumain, may niluluto pa akong karne. Tutulong ako kay ate. Jiatsing J, may regalo rin ako para sa'yo. Ang tamis-tamis ng ate ko. Mas matamis pa sa cake na yon. Maging mabait ka, ate. Hayaan mo akong matikman pa ng marami. Bitawan mo ako. Makikita ka nila kung lalabas ka. Chia. Anong ginagawa mo? Kailangan mo ba ng tulong? Ikaw ang magpakita ng kusa, ate. Kung hindi, tatawagin ko sila papasok. Chia. Bakit hindi ka sumagot ng tinawag kita kanina? Hindi ko narinig. Kahit ano na lang ang gawin mo. Ay na tayo. Para sa kanya si Jiatsing J, hindi man lang tiningnan ang regalo ko. Bakit siya ang karapat-dapat? Pero malapit na. Ako na ang magiging akin si Jiatsing J. Kung makikipagtalik siya sa sariling kapatid, at lumaki ang isyong ito, tiyak na mawawasak ang kasunduang pagpapakasal. Birthday ngayon ni Jiatsing J. Ayo'y magtagay. Happy birthday, Jiatsing J. Bakit namamaga ang labi mo? Baka hindi ko lang napansing nakagat ko. Okay lang. Magpapalit lang ako ng damit. Pupunta lang ako sa Siray. Eight. Ang init ng pakiramdam ko. Nababaliw ka ba? Nandyan silang lahat sa labas. Ate, ang sama ng pakiramdam ko. Huwag. Tigilan mo iyan. Hindi mo pwedeng gawin to. Ako ang nobya ni Jiaxing. May kasunduan na kami sa pagpapakasal. Nobya. Ni hindi nga niya kayang ipagtanggol ka. Gusto mo pa ring maging nobya niya? Eight. Ano ba ang kulang sa akin? Bakit mo siya mas gusto? Magkapatid lang tayo. Lumabas ka. Lumabas ka na.
Ate, mahal na mahal kita. Huwag. Hindi pwede. Pero ang lambot na ng katawan mo. Halatang nahuhumaling ka. Hindi pwede. Hindi dito. Hindi pwedeng kanselahin ang kasal. 8. Habang lalo kang lumalaban, lalo kitang gusto. Yihui. Tay, pakiusap, tulungan mo si Ihuay. Bata pa siya, hindi niya sinasadyang makagalit sa pamilya Chen. Si Chen Ting sobrang agresibo. Marumi ang mga pamamaraan niya. Tay, kung hindi mo siya tutulungan, mamamatay siya. Tay, Tia, alam mo naman, ang pamilya Chen. Hindi natin kayang kalabanin. Pero, may paraan para mailigtas si Yihuay. sabihin mo kahit ano gagawin ko para mailigtas siya. Kahit ano gagawin ko. Sa negosyo ng Beijing, ang pamilya Ji ang pinakamakapangyarihan. Kapag naging MRS Ji ka na, wala nang mang-api sa pamilya Yu. Pati na kay Yihuay. Hindi pwedeng kanselahin ang kasal. Kung hindi, paano kita mapoprotektahan? Mukhang epektibo na ang gamot. Kuya Jiaxing, si MSU. Bakit ang tagal magpalit ng damit? Anina, nakita ko, pumasok din si Huay. Baka naman. Huwag kang magsalita ng ganyan, hindi ganoon si Tia. Siyempre, naniniwala ako kay MSU, pero itong kapatid niya. Kuya Jiaxing. Kuya Jiaxing, totoo bang magkapatid sila? Ano na nangyari, Kuya Jackson? Nag-alala si Kuya Jackson, matagal ka nang hindi lumalabas. Kaya pinuntahan ka niya. Nasaan si Huay? Nakita ko siyang pumasok. Nasaan siya? Mali ang nakita mo, ako lang ang nasa loob. Bakit nandito si Ahuay sa kwarto ko? Impossible, nakita ko talaga. MSU, anong nangyari sa binti mo? Okay ka lang ba, Tia? Nagpalit lang ng damit, bakit ang init mo? Kanina pa ako, hindi masyadong maganda ang pakiramdam nang pumasok ako sa kwarto. Samahan na kita magpahinga. Puta, hintayin mo ako, walang makakaagaw sakin. Tay Kuya Jiaxing. Kukuha ako ng gamot. Ginoo, kung hindi ka pababalik, lalabas na mismo si tatay para hanapin ka. 1 linggo na lang ang natitira. Ate, 1 linggo na lang ang natitira sa isang buwang deadline. Sana hindi mo ako bibigyan. Gumaling ka na ba? Ayun, Tia, naipaalam ko na sa pamilya. Bukas ng umaga, magtutungo tayo para magritual sa mga ninuno. Pagkatapos noon, ayon sa alituntunin ng pamilya G, ikaw na ang magiging manugang. ano na naman ba ang iniisip ko? Mabait na nga ang pamilya G na tinupad ang kasunduan para magamit ko ang impluensya nila. Hindi na dapat humingi pa. CJ, May sakit si ate, baka hindi bagay na sumama sa ritual ng mga ninuno. okay lang. Gusto ko rin na maaga akong mapakasal kay Kuya Jackson. Para magsimula na ng maayos na buhay. Yihuay, huwag ka nang sumama bukas sa ritual ng mga ninuno. Banyaga ka pa naman. Ate lang ang sasama. Hindi ako kampante. Kami ni Ihuay. Hindi na dapat magpatuloy to. Kapag nakasal na ako kay Kuya Jackson, puputulin ko na ba ang koneksyon namin?
Ako na lang ang sasama. Tama si Kuya Jackson, hindi angkop na sumama ka sa ritual ng mga ninuno ng pamilya G. Lalo na't pagkatapos ng ritual. Maghahanda na kami para sa kasal. Xiao Huwei, maging responsableng tao ka. Huwag mo nang pahirapan ang ate mo. Malapit na kaming ikasal at pagkatapos noon. Hindi na kita kayang alagaan ng ganyan. Ate, ganoon ka ba kabilis? Na gustong maghiwalay tayo? Kung ganoon, huwag kang magreklamo kung biglaan. Tamang-tama ang dating mo, si Axia. Handa na ang gamit para sa ritual ng mga ninuno ngayon. Pinaghandaan ko na yon, magbihis ka na. Nanay, sa Imperial Hotel ko balak gawin ang kasal. Ano sa tingin mo? Anong balak? Ang kasunduan ninyo ng pamilya Yu ay matagal nang napagkasunduan. Noon, pantay-pantay ang estado ng ating mga pamilya. Kaya wala akong dahilan para tutol. Pero ngayon, nalugmok na ang pamilya Yu. Hindi nakatapat ng pamilya Ji. Nakikipag-engage na ako kay Chiatzia. Kung biglaan tayong magbabaklas, ano na lang ang sasabihin sa pangalan ko? Si Ji Jiaxing? Ang pangalan ng pamilya Ji, paano na ito? Kaya nga natatakot akong masira ang pangalan ng pamilya Ji. Kaya pumayag ako sa kasunduan ninyo. Pero, ang pakikasal mo kay Yuencia ay hindi rin naman walang pakinabang. Mag-iisip ako ng paraan para maantala ang kasal ninyo. Huwag kang gumawa ng kung ano-anong kalokohan. Nanay, magpapakasal na kami ni Chiatzia. Huwag mo siyang pahirapan. Tapos na, ang ganda-ganda talaga ng aming siyatsya. Oras na, tara na sa Ancestral Hall. Naghihintay na ang lahat. Kung gusto mong pumasok sa pamilya Ji, sumunod ka sa aming mga patakaran. Ilang yuko lang, gusto mo nang pumasok sa pamilya Ji. Hindi naman ganoon kadali. Siaksya, para rin ito sa iyo ng tita. Kapag kinilala ka ng mga ninuno, saka ka lang. Makakatulong sa swerte ng pamilya Ji. Nanay, Paano malalaman kung kinilala ako ng mga ninuno? ang pamilya Ji ay kilalang angkan. Marami kaming mga patakaran kaysa sa inyong simpleng pamilya. Kung gusto mong pakasalan si Jiaxing, sumunod ka sa mga dapat sundin. Una, ang pamilya Yu ay nalugmok. Marumi ang katawan. Dadaan ka sa apoy. Para matanggal ang masamang swerte at hindi makaapekto sa pamilya Ji. Chiatzia, para sa akin, tiisin mo na. Matanda na ang tiyo, matigas ang ulo. Ayoko nito. Pangalawa, 3 tuhod at 9 na ulo sa harap ng altar. Para sa akin, tiisin mo na. Kapag natapos mo ito, magiging G ka na. Ang kaligtasan ni Huay, ang kasunduan, ang pamilya. Yuencia. Ngayon, kahit ano pa yan, wala kang pagpipilian. CJ. Luluhod ako. Tiyo, anong panahon na? Jiaxing, tumahimik ka. Ito ay pagsubok para sa kanya. Kung hindi niya kaya, huwag na siyang umasang pumasok sa pamilya Ji. Luhod. Kung ituturing mo pa akong nanay mo, tumayo ka ng maayos. Esensya na, Chiatzia. Hindi ko magawang labanan ang tradisyon ng pamilya Ji. Okay na ba ngayon? Mukhang tapat ang pagyuko mo, pero kulang pa. Pinakonsulta ko ang kapalaran mo. Hindi ito tugma sa pamilya Ji. Kung tatanggapin mo ang 5 latigo ng pamilya Ji. Kuya Jiaxing, huwag. Tita G, ang pamamalo ay masamang kaugalian. Siaksya, wala rin akong magagawa. Ganito rin ang dinanas namin. Chiatzia, nakaluhod ka na rin naman eh. Sa susunod, magiging mabuti ako sa'yo. Hindi. Malinaw na pang-aapi ito, parusa. Kung hindi susunod sa tuntunin ng pamilya, huwag nang mag-asawa kay Jiaxing. Tatay, bakit ka nandito? Dumating ako para tingnan kung anong gulo ang gagawin mo sa pamilya Yu. Ako. Para sa pamilya Yu, ano ba ang hirap na yan? Kung hindi ka magiging manugang ng pamilya Ji,
hindi lang masisira ang pamilya Yu. Si Huai ay papatayin ng binata ng pamilya Chen sa pagpapahira. Ngayon, anuman ang mangyari, kailangan mong makuha ang pagkilala ng pamilya Yu. Ang anak kong ito, sanay sa pagiging maselan, nandito ako. Magpatupad ka ng kahit anong tuntunin. Tatay, para sa pamilya Yu, hindi mo man lang ako ipagtatanggol? Maaari kang magpatuloy, huwag mag-alala. Talagang hindi siya magsasalita ng kahit anong pagtutol. Napakagaling talaga ng pagtuturo ni Ji Yu. Gaano ka katagal? Naniniwala sa Feng Shui ang pamilya Ji. Pumili ng isang magandang lugar sa bundok, hindi mahanap kahit sa iya. Huwag mag-alala, gagawin ko ang lahat ng makakaya. Para. Ate, hintayin mo ako. Talagang walang swerte, hindi makayanan kahit isang latigo. Ang mga rata ng pamilya G, gawa sa bakal. Kahit tao, pati baka. Sa isang latigo, hindi na makakabangon, TSK, ganyan ang pagpapatupad ng tuntunin. Hindi ba natatakot na masaktan ang magiging manugang? Huwag mag-alala, walang makakatiis sa 5 latigo ng pamilya G. Kapag umatras siya sa hirap at kusang umayaw sa kasal, ang pamilya G, ang magandang reputasyon ang mananatili. Kung hindi makakayanan ang 5 latigo, humanap na lang ng ibang magiging asawa ng Ji. Tigilan niyo yan. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Ate, ilalabas kita. Hindi ako pwedeng umalis. Yihuay, bitawan mo ako. Ihuay, huwag mong sirain ang magandang kapalaran ng kapatid mo. Pinahirapan niyo siya ng ganito, anong klaseng magandang kapalaran yan? Kapag tumango ka, ilalabas kita. Ito ang tuntunin ng pamilya G. Basta makakapag-asawa kay Kuya Jaxing, gusto kong tiisin. Kahit ganito ang trato niya sa'yo. Gusto mo pa rin siyang pakasalan? Kung hindi ako magpakasal kay G. Jaxing, paano ko pa kayo mapoprotektahan? 8. Hindi ka na miyembro ng pamilya Yu, huwag kang makialam sa mga bagay ko. Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo siya, pero hinayaan mong pagdusahan niya ang pagpapahirap sa pamilya G. Ulo ng sugat, bakit hindi mo siya ipinagtanggol? Para ito sa kanyang kapakanan. Kapag napangasawa na niya ang pamilya Ji, walang hanggang kasaganaan ang kakaharapin niya. At ito ang patakaran ng pamilya Ji, wala akong magagawa. Tumigil ka na. Tuloy lang. Kung hindi ko mababago ang desisyon mo, hayaan mo akong tiisin ang walang kwentang patakarang ito para sa'yo. Yihuay, wala itong kinalaman sa iyo. Umalis ka na. Huwag kang matakot. Kusang loob akong tatanggap ng parusa para sa'yo. Kung hindi ka niya kayang protektahan, ako ang bahala. Panghahalili, kung hindi niya personal na tatanggapin ang 5 latay na ito, huwag na siyang mangarap makapasok sa pamilya Ji. Yihuay, umalis ka na diyan. 8. Hindi ko hahayaang magdusa ka kahit katiting. Nandito ako. Walang sinuman sa inyo ang makakasakit sa aking ate. Pwede kang pumalik, pero triple ang parusa. Yihuay, huwag. Kung talagang determinado ang ate ko na pakasalan ng pamilya G, hayaan mo akong tumanggap ng 15 latay para sa kanya. Yihuay, pakiusap, huwag. Tigil! Hindi na ako magpapakasal. Hindi na ako magpapakasal. Bumalik ka. Sinong nagpahintulo sa iyong basta-basta magbago ng isip? Hindi ba't papalit ka? Sech, ituloy mo. Huwag.
na napapag-alala sa akin ng ate ko ng ganito. Walang saysay ang kirot na ito. Sana mas malakas pa ang hampas. Kapag naisa katuparan na ang plano ko, akin na talaga ang ate. Bakit ka ganyan? Ako ang gustong magprotekta sa iyo. Pero ikaw pa ang nasaktan dahil sa akin. Hindi ko inakala na kahit ganitong paghamak, hindi pa rin sumuko ang batang ito. Mukhang kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Ipaghanda ang driver. Pupunta ako sa Pamilya G para hanapin si Kuya Jiaxing. Bini-bini, nakalimutan mo na ba? Ngayon, dinala ni Ginoong G ang kanyang nobya. Sa lumang tahanan, pa sa ritual ng mga ninuno. Malamang tapos na ngayon. Inutusan ako ni Ginoong G na payuhan ka. Talagang pakakasalan ni Ginoong G si Yuencia. Ikaw naman, dapat nang maghanap ng iba. Ilang taon ko nang mahal si Kuya Jiaxing. Hindi talaga ako basta-basta susuko. Bangkarot na ang pamilya Yu. Si Yuencia ay talagang hindi karapat-dapat kay Kuya Jiaxing. Ang gusto ko. Mula pagkabata, hindi pa ako nabigo. Kung hindi mapipigilan ang kasalang ito. Huwag niyo akong sisihin kung gagamit ako ng ibang paraan. Mukhang talagang determinado talaga si Yuencia. Desidido talagang pakasalan ka. Mahal talaga ako ni Tsiatsia. Pumayag siyang makipagkasundo sa'yo dahil sa impluensya ng pamilya natin. Tingnan mo yung relasyon niya kay Huey. Malabo ang relasyon nila. Ilang latigo lang naman ang tinanggap para sa kanya. Kitang-kita ang pag-aalala niya. Kahit ako na magiging biyenan niya, hindi niya pinapansin. Magkapatid lang sila, imposibleng may mangyari. Ikaw talaga. Masyado mong pinahirapan si Tsiatsia ngayon. Para naman sa'yo lahat to. Kung ginamit niya ang impluensya ng pamilya nating G, hindi ko siya papalusutin ng walang kapalit. Anak, may collaboration ako rito. Ano? Papuntahin mo ako para makipag-collaborate sa pamilya Chen. Alam mo namang may alitan ang pamilya Yu at pamilya Chen. Tsiatsia, makinig ka muna. Asawa ka na ng pamilya G, hindi ka pahihirapan ni MR Chen. Pinapapunta kita para magnegosyo para mas maging bahagi ka ng pamilya G. Kahapon sa Ancestral Hall, napahiya ako ng todo. Nasa ospital pa si Ihuay, hindi pa ba sapat yon? Tsiatsia, isipin mo naman ako. Ayaw na nga ng nanay ko sa kasal na to. Nahihirapan na ako. Ikaw, si Ihuay lang ang iniintindi mo. Inulungan ko na ang pamilya Yu sa problema sa pera. Tulungan mo naman ako. CJ, pupunta ako. Ito na ang huling kompromiso ko sa kasalang ito. Ituring na lang natin itong huling transaksyon natin. Si Yuencia na Ice Beauty. Pumayag palang makipag-usap sa akin para sa pamilya G. MR Chen, nandito na ang alak. Inutusan ako ni MRS Jai na si Ryan si Yuencia para magkaroon ng long-term collaboration. Parehong maganda ang resulta. Dapat kong samantalahin ito. Yuencia, hinihintay ko na lang na ikaw mismo ang mahulog sa bitag. Bakit ka nandito? Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Ganyan ka ka-concern sa akin, sasabihin mo hindi mo ako mahal. May gagawin pa ako. Ginanyan ka ng pamilya J, pinapunta ka pa kay Chenting. Ang gago para makipagnegosyo. Alam mong bitag yun. Bakit ka pumayag? Wala kang pakialam. Ganyan mo ba kamahal si Jijiaxing? Hanggang sa hindi mo na iniintindi ang sarili mo. Hindi ka ba natatakot kay Chenting na gago? Hindi pa gumagaling ang sugat mo, huwag kang mag-aksaya ng lakas. May kontrol ako. Hindi magkakaproblema. Kung hindi ako dumating kahapon, pinatay ka na nila. Yihui, nagpunta ka na naman ba kay Tsiatsia? Babaliwalain mo ba ang babala ko? Kung masira ang kasunduan sa kasal. Mawawalan ng suportang pampinansyal ang pamilya, yung mula sa pamilya G, at magwawakas ang lahat.
Ginagawa mo ba ang lahat ng ito para sa negosyo ng pamilya Yu? Wala itong kinalaman sa'yo. Kung may problema ang pamilya Yu, sabihin mo sa akin. Matutulungan kita. Pinalayas ka na mula sa pamilya Yu, hirap ka na sa sarili mo. Ano ang magagawa mo? Sa totoo lang ako. Tama na. Gusto ko naman itong ginagawa. Magpapakasal na ako. Dapat na magkita tayo ng mas madalang. Maaari kitang bigyan ng pera. Pero hindi ko papayagan na makipagkita ka kay Chenting. Ihuay, ano ang gusto mong gawin? Bitawan mo ako. Huwag kang matakot. Tutulungan kitang ayusin ang problema ng pamilya Yu. Paano mo ito ayusin? Kailangan lang ni ate na aliwin ako. Makakamit din ang nais na resulta. Haha, tunay na mabuting anak. Nagbigay na ng pondo ang pamilya G kagabi. Maliligtas ang pamilya natin. Haha. Pero hindi ako nakipagkita kay Chenting kagabi. Iyak na pagsubok, yon ng pamilya G sa'yo. Tutulungan tayo ng pamilya Yu, kahit tumunta ka man o hindi. Napakabait sa'yo ni Jiatsing, dapat mong pahalagahan. Ang buhay ninyong magkasama. Gagawin ko. Binata, na isa katuparan na ang kagustuhan ninyo. 2,000 milyon ang nailipat sa account ng pamilya Yu. Pupunta na ako kay ate. Ipapaunawa ko sa kanya na mas mabuti ako kaysa kay Jijiaxing. Hindi mas mababa. Saan ka nagpunta kagabi? Ang lakas ng loob mo. Nagabaya sa pakikipagkita kay Ji-Chen. Tia, may nangyaring di inaasahan kagabi. Natanggap na ang pondong ipinadala ninyo sa pamilya Yu. Alam kong sinusubukan ninyo ako. May nagbigay ng pondo sa pamilya Yu. Kaya ipinagkakaila ko ang kredito para sa kanya. Anong pondo? Siya, naiintindihan mo sana ang tiyang na may mabuting intensyon. Magkaibigan ang pamilyang G at Yu. Natural na matutulungan namin ang maliit na halagang yon. Ngunit ang aming pamilya G, hindi kami mag-aasawa ng babaeng walang silbi. Ano ang ibig mong sabihin? Kagabi, hinintay ka ni Ji-Chen na matagal. Kung hindi ka pa pupunta ngayon, mawawala na ang dial. Hindi mo kayang panagutan ang mawawala sa pamilya G. Tita, pero may malaking alitan ang mga pamilya Yu at Chen. Mahirap pag-usapan ang 2 milyong piso kahit ako pa ang pumunta. Maaari akong magsulat ng kasulatan at unti-unting bayaran sa iyo. Babayaran mo. Paano mo babayaran? Kung hindi mo magawa ang simpleng bagay na ito, nais mo pa ring maging manugang ng pamilya G. Pero, Sige na, kung ayaw pumunta ni Tsiatsia, huwag na. Mukhang nakalimutan mo na ang iyong ina dahil sa asawa mo. Kung ayaw niya, huwag na. Paano na ang pakikipagtulungan ng pamilya G? CJ, ako ang may utang sa inyong pamilya G. Pakikipag-usap lang naman sa deal, di ba? Ako na ang pupunta. May pagpipilian pa ba ako? Huwag kang mag-alala, basta mapasaya mo lang si Ji-Chen. Hindi ka pababayaan ng pamilya G. Ma, bakit mo pinahihirapan si Tsiatsia? Siyempre dahil hindi siya karapat-dapat sa iyo. Para sa ikabubuti mo ito, anak, basta makita niya si Ji-Chen ngayong gabi. Maging basura na siya. Hindi na makakapasok sa pamilya G. Basura? Hindi ba't makikipagnegosyo lang siya? Ibig mong sabihin, Ma, papatayin mo si Tsiatsia. Mga eksperto kayo na pinagagastusan ko ng malaki. Kailangan ko kayo. Tulungan ninyo akong kidnapin ang isang tao. Bini-bini. Pumunta sina Gigi at Yuwentia sa nightclub. Tara na.
Gandang-ganda, isang araw at gabi kitang hinintay. Ang hirap makipagkita sa binibiniyu para sa negosyo. Chen, narito ako para sa pakikipagtulungan ng mga pamilya G at Chen. Hindi mo na importante ang trabaho. Matagal na tayong hindi nakita. Dapat ba tayong uminom muna? Paumanhin, hindi ako umiinom. E di hindi matutuloy ang usapan. Pero, kung hindi matutuloy ang negosyong ito, paano ka pa magiging asawa ng pamilya G? Ginoo, ang binibiniyo na inutusan ninyong bantayan, pumunta sa nightclub. Nagkita sila ni Ji Chen. Bakit hindi ka sumunod? Bakit kailangan mong kontrolin ng pamilya, Jay? Ang dami kong ginawa para sa'yo, bakit ayaw mong tumanggap? Tumingin ka sa akin. Oy, narinig mo ba? Si MSU. Nagsisipsip na naman kay Chanting. Dati, ang pakikipagkasundo sa G family ay para sa ampon ng U family. Ngayon, para naman saan? Tama ka, sa totoo lang. Tangang-tanga si Yuwencia. Nagpapakababa para sa isang kapatid na walang dugong kadugo. Narinig ko, noong isang araw sa pag-aalay sa mga ninuno, siya'y pinahiya. Ano ba ang meron sa ampon ng U family? Para sa akin. Para sa akin ang kapatid ko. Para sa akin siya. Ayaw pa ring uminom ni MSU. Kulang pa ba ang sinseridad sa pakikipagtulungan? Chen, kung may nagawa man ang iyong family noon, humihingi ako ng paumanhin. Sinsero akong makipagtulungan, pakiusap. Anong pakikipagmataas-mataasan ang ginagawa mo? Kung kaya mong uminom, uminom ka. Kung hindi, umalis ka. Maging desente ka. Representante ako ng G family para makipagnegosyo. Hindi para mag-inuman. Hindi ako inom. Paano kung papuntahin ko ang kapatid mo para uminom kasama mo? Pareho ka pa rin. Nadadaya ka na, hindi mo pa alam. Tumigil ka. Linuo, ano ang gagawin mo? Kuya Jiatsing, huwag mo nang isipin na ililigtas si Yuwencia dahil sa huli. Ako ang magmamay-ari sa iyo. Ikaw. Ang ganda. Mula ngayon, ako na lang ang magmamay-ari sa iyo. Yuwencia, ikaw ang may kasalanan nito. Nagpakita ka na, nagpapakamalinis ka pa. Paglingkuran mo ako ng maayos. Siguradong hindi ko gagalawin si Yihui. Huwag kang lumapit. Hindi ka palalampasin ni Kuya Jiaxing. Matapos ko muna itong masaapan. Puta, sinasaktan mo ako? Huwag mong galawin ang kapatid ko. Eight. Yihui, sinasaktan mo ako? Sasaktan kita. Gusto ko ang buhay mo. Yihui, ang pamilya Chen ay hindi mo kayang pagalitan. Umalis ka na, kaya ko to. 8. Palagi mong ako inaalagaan. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa'yo.
Sage, Yihuay, hinampas mo ako. Ang kabilang kamay. Dapat din sirain. Ang pamilyang ito talagang magkakasama ang mga dagat ahas. Pinipilit kang makipagnegosyo kay Chenting. Walang tao sa bahay. Ano ba talaga ang hinihintay nila, ang pakikipagtulungan na ito? O ang paghihintay na mapahiya ka? Hindi mo dapat ginawa yun ngayon. Kung hindi ko ginawa yon na yon, ang hayop na si Chenting ay gagawa sa iyo ng... Ate, bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Dati mo nang ininsulto ang pamilya Chen, pinaghirapan kong iligtas ka. Ngayon sinira mo ang kamay niya. Hindi ka niya palalampasin. Dala-dala ang pera, lumayo ka. Ayokong may mangyari sa'yo. Kaya ang pagpapakasal mo kay Jijiaxing ay para protektahan ako, di ba? Wala itong kinalaman sa'yo. Hindi mo talaga mahal si Jijiaxing. Ako ang mahal mo, di ba? Mag-book ka na ng tiket, umalis ka agad. Ayokong makialam ka pa. Mukhang kulang ang tiwala mo sa akin, ate. Sa totoo lang, si Chenting para sa akin ay parang langgam lang. Sige, kung ayaw mong umalis ng bansa, magtago ka ng maayos. Tiyak na hahanapin ka ni Chenting sa mga susunod na araw. Huwag mo akong ipag-alala. Dapat na talaga akong umalis. Dapat ko nang kunin ang tunay kong pagkatao. Hindi na kita pahihirapan pa, ate, kasalanan ko lahat. Ang mga nangyari noon, hindi ko naayos ng maayos. Kaya akala mo palagi hinahabol ako. At nagpakasakit ka para sa akin. Basta gusto ni Ji Chen na tulungan ang pamilya Yu. Pumapayag ako sa anumang kondisyon mo. Narinig ko na si Yuencia ay isang malamig na dilag. Kung hindi ka magsasalita, ituturing kong pumayag ka na. Ihatid mo siya sa dihaw ngayong gabi, alas negatibo 8. Pirmahan ang kontrata. Maaga sa umaga, magandang alak. Pinapunta ako ni Boss Yu. Sage, dalhin mo ako kay Yuencia. Humarap ka sa ate ko. Gusto mong mamatay? Sugod, 8. Sinusumpa ko. Hindi na kita hahayaang magdusa pa. Magpapatawag ng press conference. Ipinangako ko sa lolo. Umuwi ka na ngayon. 8. Hintayin mo ako. Paumanhin, ang tinatawagan ay kasalukuyang nasa ibang tawag. Pakiusap, tumawag muli mamaya. Pinapunta ka para makipagnegosyo kay Boss Chen. Pero imbes, hinanap mo pa ang malas mong kapatid. Binali ang dalawang kamay ni Boss Chen. Paano kami mag-aasawa ng ganyan sa pamilya Ji? Tita, si Boss Chen ang unang. Nasaan na si Jiaxing? Bakit hindi na sinasagot ang tawag? Si Kuya Jiaxing hindi umuwi kagabi. Ano? Nakidnap si Jiaxing.
Ikaw talaga to. Kung hindi dahil sa'yo, hindi makakidnap si Jiatsing. Paumanhin. Hindi ko alam na magiging ganito. Anong silbi ng sasabihin mo ngayon? Mag-isip na tayo ng paraan para may ligtas si Jiatsing. Kapag may nangyari sa kanya, hindi kita patatawarin. Hindi patatawarin ang pamilya Yu. Ginang G. Dapat mong ipaliwanag ang nangyari sa kamay ko. Aminin ko, may pagkukulang ang pamilya Ji. Sabihin mo ang kahilingan mo. Basta't maligtas lang si Jiatsing. Ayos na. Hoy! Huwag kang magsalita ng ganyan, matandang babae. Wala akong interes sa jiatsing nyo. Ayaw pang aminin. Kawawang Jiatsing, magdudusa pa. Tama ka. Binibining Yu. Sabihin mo kung nasaan ang batang yun. Pagputol-putulin ko siya, tapos ang usapan. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Ako ang sasagot sa lahat ng responsibilidad. Gusto mong protektahan siya? Sige. Alam ba ng i-family? Yung family na nagtatago, pero may kalahati ng kayamanan? Tama. May balita ako. Nahanap na ni Old Master Yi ang apo niyang nasa labas. Plano niyang ibigay lahat ng ari-arian. Ako? Gusto ko lang na magandang kapalaran. Ihiga mo siya kay Little Yi. Tapos na ito. Swerte niya kung makakapis siya kay Little Yi. Pumayag na ako para sa kanya. Tita, ako ang nobya ni Jiatsing. Paano ka pumayag? Guta ka, kung hindi dahil sa'yo, si Jiatsing. Bakit hanggang ngayon, wala pa siya? Pinapaswerte ka na nga sa pag-aalaga kay Little Yi. Kung ayaw mo pa rin, babalikan kita. Tama na. Huwag mong sasaktan ang mukha niya. Simulan na. Tandaan mo. Kapag ininsulto mo ako, double ang bayad. Wala pang nakakapagpahiya sa akin ng ganito. Kapag nakapasok na ako sa i-family sa tulong mo, at nahanap ko si Huay, papanoorin kitang. Putulin siya ng pira-piraso. Pupunta si Little Yi sa ballroom sa baba para sa meeting. Hubarin mo damit niya at painumin ng gamot. Alagaan mo siyang mabuti. Simulan na. Chief Chen, paparating na si Little Yi. Tigil. Sumama ka sa akin para salubungin si Little Yi. Kapag nakita ni Little Yi ang sincerity ko, hindi na problema ang partnership. Welcome, Little Yi. Anak ka ng puta. Wala kang karapatang narito. Wala akong oras sa'yo ngayon. Umalis ka. Huwag kang humarang kay Bossy. Baliw ka. Sinapak mo ako? Ako. Ikaw ba ang kumuha sa ate ko? Ako? Sino ang naglakas loob sa'yo na kausapin si Little Yi ng ganyan? Yi Huey? Ikaw ang nawawalang anak ng Yi family? Saan mo dinala ate ko? Sabihin mo. Impossible. Isa ka lang sa Yu family na ampon na walang kumuha. Hindi ako naniniwala. Kung hindi mo sasabihin ngayon, pagsasamahin natin ang lahat ng utang mo, luma at bago. Hindi ka maaring maging anak ng Yi family. Kung hindi, bakit ka nagtitiis sa Yu family? Ang kayamanan at karangyaan ng Yi family
ay hindi katumbas ng isang daliri ng ate ko. Bossing, huwag kang magpaawa, isang salita mo lang. Wala na siyang takas. Wala na. Lahat wala na. Bossing Chen. Naaalala mo pa ba? Kung ano ang ginawa mo sa akin noon? Suntukin niyo hanggang mamatay. Sugod. Nagplano ka laban sa akin. Bossing Chen, paang-ampon siya ng U-Family. Ampon. Hinahas mo ako dahil kay Yuen siya, di ba? Sasabihin ko. Huwag niyo galawin ang ate ko. Sino ka ba? Nag-utos ka sa akin. Nagplano ka laban sa akin. Gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Aray. Pati ang ate mo, kukunin ko talaga. Sugod. Huwag, huwag. Dapat kang magpasalamat na hindi mo nagawa noon. Kung hindi kita hahayaang mabuhay at tumayo sa harap ko. Bossing, bulag ang mata ko. Na-offend kita. Ibibigay ko lahat ng ari-arian ko sa'yo. Patawarin mo ako. May kasalanan ako, dapat ako mamatay, may kasalanan ako. Hindi ka makakatakas. Kung gusto mong magbayad sala, sabihin mo sa akin saan napunta ang ate ko. Ete, kanina lang. Nandito lang siya kanina. Tiyak tumalon siya mula sa taas, tumalon na. Hindi ko alam kung sino talaga si Bossing Yi. Nawawala si Kuya Jaxing. Na-offend ko pa si Chenting. Hindi na ako makakabalik sa G-Family. Ma, Anong nangyari? Puno ka pa ng sugat. Sinasaktan ka ba ng G-Family? Ma, ayaw ko nang magpakasal sa G-Family. Ano na namang problema mo? Kung maghihiwalay tayo ngayon, paano na ang negosyo ng pamilya Yu? Tama ang tatay mo, kapag ikinasal na, lahat tayo may pinagdadaanan. Makinig ka sa akin, bukas umaga umuwi ka na sa pamilya G. Ma, ganoon din ba ang iniisip mo? Kapag ikinasal ka sa pamilya G, konting sakripisyo lang yan. Para maprotektahan ang negosyo ng pamilya, yun ang matagalan. At mapoprotektahan din si Yihuay. Mas mabuti ito para sa lahat. Pero pa, alam mo ba ang pamilya G? Pinapunta ako para makipag-date kay Chenting para sa kooperasyon. Nung pinakasalan mo sa pamilya G, hindi naman yan para. Magsaya ka lang. Ang anak na ikinasal, paang tubig na nahulog na. Sa pamilya Yu, huwag ka nang madalas umuwi, baka magkaintindihan. Pa. Ma, ganoon din ba ang iniisip mo? Kahit wala na akong matuluyan ngayon. Ayaw mo pa rin akong pauwiin. Siya. Wala rin akong magagawa, anak. Kung mababagsak ang pamilya Yu, hindi ka rin namin mapoprotektahan. Kung hindi na ako welcome dito sa bahay, aalis na ako. Saan ka pupunta? Umuwi ka sa pamilya G. Kinidnap si G. Jaxing. Isisilang ng pamilya G sa akin ang lahat ng kasalanan. At pipilitin akong makipag-date kay Chenting. Pa, ma. Hahayaan niyo lang bang gahasain ng iba ang anak niyo? 20 milyong puhunan, hirap na hirap ang pamilya Yu para makaahon. Sa panahong ito, hindi pwedeng magalit ang pamilya G. At saka, kinidnap si Gigi Atsing. Wala ka bang anumang responsibilidad?
Pa, Kung desidido kang umalis sa pamilya G, huwag kang magalit kung si Huai ang pagbubuntunan ko. Maaming kaaway si Huai. Kung alis ka, siya na lang ang magdudusa para sa'yo. Kung mabubuhay siya o mamamatay, wala na akong pakialam. Siya. Pinagsikap-sikap mo naman para kay Huwei. Hindi mo sigurado gugustuhin na mapahamak siya, di ba? hindi. Kung nandito lang si Ihuay, hindi niya hahayaang magpakaganto na lang ako para lang makaraos. Ngayon nga hindi niya na mapanagutan ang sarili niya. Yihui, sa pagkakataong ito, ako naman ang lalapit sa iyo. Siguro naiwala ang cellphone ni Chenting nung nagpupumigla siya habang kinikidnap. Ngunit paano ako makikipag-ugnayan kay Ihuay ngayon? Yuan siya. Ikaw mong hamak na babae, tatakas ka pa. Nalaman ko na ang lahat. Hindi talaga kinidnap ni Chenting ang anak ko. Sabihin mo, sino mo dinala ang anak ko? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Kung hindi ikaw, ang kapatid mong si Huwei. Pareho lang kayo ng apelido niyong Master Yi. Ngunit ibang-iba na kayo ugali. Sabihin mo sa akin. Ipaalam mo sa akin. Nasaan si Huwei? Baka talagang napadala ng galit ng si Ihuay. At kinidnap si Ji Jaxing. Hindi pwede, hindi ito dapat malaman ng iba. Tiyahin Jai, hindi ko talaga alam. Okay, ayaw mong magsalita, di ba? Marami akong paraan para pilitin kang magsabi. Dalhin niyo siya palabas. Bitawan niyo ako. Hanggang hindi bumabalik si Jiaxing. Hindi ka makakaalis dito. Hindi talaga ako ang may kasalanan sa pagkidnap kay Kuya Jaxing. Tiyahin, pakawalan mo na ako, sasamahan kitang hanapin siya. Ipapakilos ko ang lahat ng puwersa ng pamilya, G, para hanapin siya. Ikaw, manatili ka lang dito ng maayos. Kung may anumang masamang mangyari kay Jiaxing, gagantihan ko ito ng double sa iyo. Tiyahin. 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 Ano ba kasing kailangan mo sa akin? Huwag mong hadlangan ang paghahanap ko sa aking kapatid na babae. Yung kapatid mong babae na walang dugong kaugnayan sa iyo. Ganon ba siya kahalaga para sa iyo? Kung wala siya, ang lahat ng kayamanan ko ay wala ring halaga para sa akin. Mukhang hindi lang mababawi ko si Xiao Huai dito. Makakakuha pa ako ng isang apo na asawang babae. Linyu, Huwag kang gumalaw, mas maganda kung hindi ka gagalaw. tama na, noo-nuo. Pakawalan mo ako. Kuya Jiaxing, sinabi ko na, huwag kang gagalaw. Kung hindi kita itatali, babalik ka. Para pakasalan si Wenxia, ang babaeng iyon. Kung ganito ka pala kagusto sa akin, pwedeng magkaroon tayo ng malabong relasyon. Basta hindi malalaman ni Xiaxia. Ji Jiaxing, ang gusto ko. Dapat sa akin lang talaga. Tama na, noo-nuo. Pakawalan mo muna ako. Pwede naman tayong mag-usap ng maayos. Wala akong gana sa kalokohan mo. Pasensya na, hindi ko alam na ganito ka pala kagusto sa akin. Pakawalan mo muna ako. Pwede kitang pakasalan. Kuya Jiaxing. Kapag mahigpit kitang hawak, saka ka lang talaga magiging akin.
Baliw ka talaga. Tatlo. Dalawa. Isa. Paano nangyari ito? Ang gamot na imported. Dapat magpapanghina sa iyo ng ilang araw. Kuya Jiatsing, hindi ba ako mabuti sa iyo? Bakit mo pinipilit na iwan ako? Kapag ganap na kitang naangkin, ayusin ko si Wenxia para mawala na ang pag-asa mo. Hindi ako pwedeng maghintay lang. Isang araw at isang gabi na. Bakit wala pa ring baka si ate? Ate, saan ka ba talaga pumunta? Agad na pinaghinalaan ni Lolo ang pamilya G. Pero walang nahanap hanggang ngayon. Nalaman namin na nakakulong si Binibining Yu sa basement. May kinalaman ka sa pagkawala ni Jiatsing, kaya mo pinipilit na tumakas. Hubarin mo ang damit niya at ipasok. Kapag hindi nakita si Jiatsing sa isang araw, walang kakainin sa isang araw. Sino ang maglalakas loob? Yihui, naghintay ako sa iyo. Pasensya na, ate, nahuli ako. Alam ko nang hindi karaniwan ang relasyon ninyong magkapatid, pero hindi ko akalain na mayroon na pala kayong kalokohan. Dakpin sila at pahirapan, kailangang malaman ang kinaroroonan ni Jiatsing. Ang pamilya G. Mukhang sawa ka na sa buhay. Kahit anong mangyari sa pamilya G, wala kang karapatang magdesisyon bilang isang itinakwil. Ang tanging makakapagpasuko sa aming pamilya G ay ang pamilya Y na hindi nagpapakita sa publiko. Kaya ipinaalam ko sa ngalan ng pamilya Y na mula ngayon, mawawala na ang pamilya G sa lungsod ng Jiang. Huwag mong isipin na dahil ang apelido mo, makakonekta ka na sa pamilya Y ng lungsod ng Jiang. Lahat alam na ikaw ay ampon na itinapon ng pamilya Yu. Gawin mo na. Pilitin mo siyang magsabi kung nasaan si Jiatsing. Ikaw ang tagapangasiwa ng matandang ginungi. Nagkita tayo dati sa isang charity banquet. Batang Ginoong Yi, inutusan ako ng amo, magpatuloy lang po kayo. Mula nang ihandog mo ako kay Chenting, wala na akong koneksyon sa pamilya G. At wala akong kinalaman sa pagkawala ni Ji Jiaxing. Kasalanan ko lahat, hindi ko dapat ginawa sa'yo yon. Pero may pagmamahal ka kay Jiatsing. Hindi mo naman siya pababayaan sa panganib. Matapos ang lahat ng nangyari, nalaman ko na ang tunay kong nararamdaman ang minamahal ko ay si Ihuay lang. 8. Ulitin mo. Mula ngayon, ayokong marinig. Kahit anong salita tungkol sa pamilya G. Huwag kayong mag-alala binata, ako na ang bahala. Batang ginungi, batang ginungi. Patawarin mo ang aming pamilya G. Batang ginungi. Seg, seg, seg. Ito ang 20 milyon. Mula sa pamilya Y para sa pamilya Yu. Ako ang nag-approve ng pondo. Nang handa ko nang sabihin sa'yo na wala ka na.
Ikaw pala. Dati ayoko talagang tanggapin ng pamilya Yi. Nang malaman kong ginawa mo lahat para sakin. Nang pakasalan mo si Jijiaxing. Doon ko na-realize kung gaano ako kasakim noon. Dapat noon ko pa sinabi sa'yo ang tungkol sa pagkilala sakin. Para hindi ka nagdanas ng hirap. Hindi kasalanan mo. Wala sa'yo ang kasalanan. 8. Kaya lahat ng ginawa mo para sakin noon. Para mo akong protektahan, di ba? Bakit ka bumalik? 8. Sina mama at papa na pinalayas ako, okay lang. Ikaw pa, ayaw mo ring pauwiin ako. Umalis ka na, huwag ka nang bumalik kailanman. 8. Buti na lang naharang, kundi siguradong makatataka si Ihuay. Mukhang marami ang pagtulak sa akin. Pero lahat iyon, proteksyon mula sa'yo, ate. Pati noong nasa G-family pa ako. Hindi ba? Natatakot ako na masira mo. Ang engagement ko kay Jijiaxing. At baka masaktan ka kapag na-offend si Chenting. Ang bait mo talaga, ate. Nagbago ka na, ate. Hindi na katulad ng dati. Wala naman tayong relasyon sa dugo, bakit pa nagtatago? Basta masaya ka, ate. Gagawin ko ang lahat. Kahit ano, 8. sabihin mo. Gusto ko. Ate, sa hinaharap, magiging ganito ba tayo araw-araw? Ayaw mo ba? Gusto ko. Gusto kong lagi tayong magkasama, ate. Magyakapan. Maghalikan at mag-date. Gagawin mo ba ang lahat ng sasabihin ko? Ate, dapat mong malaman kahit na ako ang tagapagmana ng E-family. Lahat ng sa akin ay sayo. Kung wala ka, walang saysay ang buhay ko. Kung gayon, magsimula tayo sa pagdidate. Walang dapat mawala sa mga hakbang. CJ. Eight. Pwede ba tayong magkasama? Xiaxia, tulungan mo ang iyong family, pakiusap, pakiusap. Yihuay, ang your family ang nagpalaki sa'yo sa loob ng mahigit 10 taon. Hindi mo sila pababayaan, di ba? Yung 20 milyon. Kulang na kulang yan. Lahat ng supplier ay tumalikod, at ang iyong family ay lugmok na sa utang. Noon, may problema ako pero hindi ako makauwi. Sapat na ang tulong ko sa family. Wala na akong dapat pang gawin. Kung papayag ka, ate. Tutulong ako. Pero kung ayaw mo, edi. Ah, Xiaxia. Pakiusap na ito ng nanay mo. Ako
Ako na ang magdedesisyon para sa'yo, ate. Tutulong ang Yi family sa Yu family. Pero mula ngayon, wala nang koneksyon si ate sa inyo. Huwag. Kung hindi, bawiin ko ang lahat ng tulong sa inyo. Aray. Huwag. Huwag. Huwag ka nang bumalik sa akin. Huling tulong ko na to sa pamilya Yu. Aray, Anak ko. Kasalanan ko to. Ate, sa akin na ang mga bagay na to. Ikaw, maging masaya ka lang araw-araw. Huwag kang mag-alala kahit kailan. Buti na lang, nandyan ka pa. Nandito lang ako palagi. Ikaw na lang ang meron ako. Kung taksilan mo ako, Sandali. Lahat ng ari-arian ko. Pati kalahati ng share sa Yi family. Ibinibigay ko sa'yo. Sumpa ko kapag nagalit ka sakin. Palayasin mo ako ng walang dala. Tara na, uwi na tayo. Puntahan natin si Lolo para pag-usapan. Kasalan natin. CJ, Mamatay ka. Ate, ingat. Okay ka lang ba, ate? Huwag mong isipin na kapalit na to ng ginawa mo sa kanya. Utang mo iyan sa kanya. alam ko. Pasensya na, Tsiatsia. Nagkamali ako. ayoko nang makialam sa relasyon ninyo ni Linuo. Tapos na tayo matagal na. Mali ako. Tsiatsia, dahil sa kasakiman ko, napilitan kang magpakasal sa pamilya G. Nakita kong nagtiis ka, pero hindi kita tinulungan. Huli na ang lahat. Ngayon, si ate. Akin na siya. Laging plano lang ang nasa isip ko para kay Tsiatsia. Dahil sa akin, nagdusa ka. At nasira ang samahan nating lahat. Aminado ako, hindi ako kasing galing ni Ihuay. Hindi ko rin hinihiling ang kapatawaran ninyo. Ako na ang bahala sa kanya. Hindi ko kayo gagambalain. Ate, di ba't naiinip ka na? Hindi. Mula ngayon, ikaw na lang ang mundo ko. Wala na silang kinalaman sa akin. Di ba't pag-uusapan ang kasal? Huwag nating patagalin si Lolo. Si Tsiao Huai ang magmamana ng pamilya Yi. Ang lahat ng ari-arian, mga bagay na ito ni Tsiatsia, ay para sa iyo. Lolo, hindi ko ito kayang tanggapin. Kunti pa ito, makinig ka at tanggapin mo. Kapag kinasal na kayo, may mas malaking sorpresa pa.
Basta maaga ninyo akong mabigyan ng apo. Mas mabuti pang umalis ka na. Gusto mo pa bang magkaroon ng apo? Ang mga bagay ng mga kabataan, hindi na ako makikialam, hindi na. Ano nang ginagawa mo? May isang bagay, dati ay wala kang katayuan o posisyon. Isang ampo ng pamilya Yu. Paano mo ba talaga na-offend si Chenting? Sedge, Bata pa noon, hindi ko alam ang ginagawa ko, tapos na yon. Mula ngayon, wala nang mga api sa atin. Ate, may mga bagay na hindi mo kailangang malaman para masaya ka palagi.